this morning, ipagpaliban muna natin po ang Book of Genesis. And we will go back naman sa Book of Genesis after ng this week na inaalala natin. And this morning, today, Sunday, tinatawag na Palm Sunday. And remember, Palm Sunday na nga may humihingi na mga branches dyan kasi may tanim tayo dyan na mga branches, di ba? Yung mga may tunok-tunok tapos, we don't agree na gamitin yan para pampabindita, pangtaboy ng aswang or pampataboy ng masamang espiritu kasi later we will learn na it's not about the palm branches, it's about the person who entered sa Jerusalem. Okay? So that's why we don't agree sa kanila. Kasi kung payagan natin, ibig sabihin we compromise. So basang-ayon tayo na tamang kanilang paniniwala. But in a friendly nga na pagsabi sa kanila, not in a way na they will be condemned. Okay? So again, pagpaliban mo natin ang Genesis. So we will look at this morning about Palm Sunday focus and worship. So let's open our Bible po sa Luke 19 verses 37 to 44. What we will read this morning, again, starting in verses 37 hanggang sa 44. And malinaw po na ito ay Palm Sunday o Linggo ng Palaspas. Ito yung panahon kung kailan ginuginitap ang matagumpay na pagpasok ni Kristo sa Jerusalem. So there are some things sa kwento na ito na nais kong i-emphasize and pagbulay-bulayan po natin. So, maraming pangyayari ang nagdala sa matagumpay na pagpasok ni Kristo sa araw na ito sa Jerusalem. Isang araw bago ito, nasa Betania po siya si Jesus at naalala niyo, binuhay niya si Lazaro mula sa mga patay. And nag-spread ang news na about sa ginawa niya. So, ang mga tao sa Jerusalem ay sabik na makita si Jesus. Excited, natutuwa na makita si Jesus. So, habang siya ay papalayo sa Betania, patungo sa bundok ng mga olibo, sinamahan siya ng malaking pulutong. Karamihan ay mula sa Betania po. Sila po ay nagpupuri sa Diyos dahil sa kahangahangang ginawa ni Jesucristo. And so, may I invite everyone to stand up as I read the Word of God. Dito po sa Luke 19, starting sa verse 37. Nang siya'y malapit na sa lungsod, palusong na sa libis ng bundok ng mga olibo, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng alagad niya at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kaangangang pangyayaring kanilang nasaksihan. Sinabi nila, pinagpala ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, papuri sa kataas-taasan. Sinabi naman sa kanya ng ilang pariseyong kasama ng karamihan, Guro, patigilin ninyo ang inyong mga alagad. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Nang malapit na siya sa Jerusalem at natatanaw na niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Palilibutan kanila at gigipitin sa kabila. Wawasakin kanila at lilipulin ang lahat ng iyong mamamayan. Wala silang iiwanang magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Maaari na po kayong umupo. Salamat. Now, may dalawang bagay na nais ko pong makita nyo dito sa binasa natin tungkol sa pulutong ng mga tao na sumalubong kay Jesus. Ang kanilang focus and the kind of worship na mayroon sila. So let's start muna sa unang punto about their focus. Kung paano nila tinitingnan si Jesus at kung anong pagkaunawa nila sa dahilan ng kanyang pagdating sa Jerusalem. So, may malaking pulutong ng mga tao na sumusunod kay Jesus. Habang papalapit siya sa Mount Olives, inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad na pumunta sa isang maliit na bayan. And He told them, pumunta kayo roon, kunin ninyo ang isang batang asdo at dalhin ninyo sa akin. At kung may magtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan nito ng Panginoon
at dalhin ninyo ito sa akin. Now, marahil ay hindi pa lubos na unawa ng mga alagad ang iniutos ni Jesus sa kanila. Hindi nila maintindihan kung bakit biglang kailangan ni Jesus ng isang batang asno. Palagi naman sila, di ba, naglalakad kahit saan sila pumunta. At saka, nasa malapit na rin sila sa Jerusalem. Kaya bakit pa siya sasakay sa asno? Sa huling maliit o konti na lamang na bahagi ng paglalakad. Bakit hindi niya ito hiniling ng mas mahaga nang malayo pa sila? At maaaring marami pang ibang mga tanong ang pumapasok sa kanilang isipan kung bakit iniutos ito ni Jesus. Malamang hindi rin pa alam ng mga alagad ang tunay na dahilan kung bakit kailangan ni Jesus ng young donkey. Ngunit nang makuha nila ang donkey, dinala kay Jesus at inilagay ang kanilang mga balabal para sa sakyan niya, doon nila naunawaan kung ano ang nangyayari. Naunawaan nila na si Jesus ay papasok sa Jerusalem bilang king at bilang Messiah. Pero bakit donkey? Di ba ang sinasakyan ng king ay kabayo? Well, dumating siya dito, remember, bilang mapagpakumbabang hari na kung saan siya ay ipapako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. So ito ay propesya sa Old Testament na ngayon ay natupad sa harapan ng mga alagad. Now if we will look back in Zechariah chapter 9 verse 9, sinabi po dyan, O Zion, magdiwang ka sa kagalakan. O Jerusalem, ilakas mo ang awitan pagkat dumarating na ang iyong hari na mapagtagumpay at mapagwagi. Dumarating siyang may kapakong babaan, okay? Dumarating siyang may kapakong babaan, batang asno ang kanyang sinasakyan. So nasagot mo kung bakit batang asno, hindi kabayo. So Jesus fulfilled the prophecy sa kanilang harapan mismo. Nang sumakay si Jesus sa young donkey, ang mga tao sa Jerusalem ay nagagalak, excited, natutuwa dahil sa mga himala na nabalitaan nila, dahil sa mga himala na nasaksihan ng iba. And so, sumakay si Jesus sa batang asno, papasok sa Jerusalem, at lalo silang nagalak, lalo silang natuwa. Habang paakyat si Jesus sa bundok at papasok sa Jerusalem, napakaraming tao ang nakapaligid sa kanya. Sila ay sumisigaw, nagpupuri, at nagbibigay ng luwalhati sa Panginoon. Nang makita ito, lumapit ang mga Pariseo kay Jesus at sinabi nila, pagsabihan mo ang mga tao mo, tingnan mo ang kanilang ginagawa. And so sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, hindi ko sila patatahimikin, sapagkat kung mananahimik sila, ang mga taong ito, ang mga batong mismo ang sisigaw. Masaya ang mga tao, nagagalak. Alam ni Jesus na hindi nila naiintindihan ang tunay na dahilan ng kanyang pagdating. Though nagagalak sila, natutuwa, hindi nila naiintindihan ang kanyang pagdating, ang pagpasok niya sa Jerusalem. Inilalan nila siya bilang hari at Messiah, and gusto nilang iligtas sila. Pero hindi nila naiintindihan ang tunay na dahilan ng kanyang pagdating. Nang marating ni Jesus ang tuktok na nakita niya ang tuktok ng bundok libo, nang makita niya ang Jerusalem at ang templo sa harapan niya, and remember na tumangis si Jesus dahil sa magaganap sa kanila na kapahamakan dahil sa pagtanggi nila sa kanilang Messiah, dahil sa kanilang pag-reject kay Jesus. Ang hinahanap nilang Messiah actually is earthly king, isang hari na magtatagumpay laban sa mga Romano. Sa panahon nila, ang pamahalaan, ang naghahari na imperyo ay ang mga Romano. At they want to be saved from this empire, from being under sa empire na ito at maligtas sa kanila mula sa kamay ng mga ito. So ito lamang ang ine-expect nila. They thought that the kingdom of God will happen agad-agad pagpasok ni Jesus sa lungsod na ito. They don't understand kung bakit dumating si Jesus. And we know because advanced na tayo eh. Pero kung sa panahon siguro nito, we would be like the disciples na hindi din naunawaan. Hindi nila naunawaan na dumating si Jesus upang iligtas sila mula sa isang matinding kaaway. And nakapokus lamang ang kanilang mga mata, ang kanilang puso sa mga bagay ng panlupa at mga panandaliang bagay. Ang iniisip lang nila ay ang kaginhawaan sa kasalukuyan, kung ano ang maaaring gawin ni Jesus para sa kanila. Napalayain sila mula sa mga Romano, pagaanin ang kanilang buhay at alisin ang kanilang pagkaalipin. Ang hinahanap nila ay isang earthly king na matagumpay laban sa mga Romano at ililigtas sila. So they thought na agad-agad sisimulang maghari ang Diyos pagpasok ni Jesus sa city. Ilang ulit natin nabasa sa gospel na hindi nila naunawaan ang mga nangyayari. And Matthew chapter 20 verses 18 and 19, pupunta tayo sa Jerusalem.
Do'y ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng kautusan. Hahatulan sila ng kamatayan. Ibibigay sa mga hentel, siya ikukutyain, hagupitin at ipapako sa cross, ngunit muli siyang bubuhayin ng Diyos sa ikatlong araw. Remember, sinabi niya ito sa kanyang mga alagad. Pero, hindi pa rin nila naiintindihan. Have you experienced na sinabihan ka tapos later on, hindi mo naintindihan kung anong sinabi? Pag lumipas ang ilang linggo, buwan, hindi mo naiintindihan. Pero, umuo ka, naintindihan mo? Opo. Pero, nang lumipas ang isang araw, tinanong ka, ano nga yun? Hindi ko naintindihan. Parehasan Bible study. Open your Bible in Matthew chapter 20, verse 18. Matthew chapter 20, verse 18, Pastor? Oo. Tapos pakli-pakli. Na ano nga niya ito, Pastor? Di ba? It's like that. So, ilang beses niya nang sinabi pero hindi nila naiintindihan. Kasama mga alagad na sa masayang pulutong at umasa rin silang darating na agad ang kaharian. In fact, sinabi sa Mark chapter 10, verses 35 to 37. Basahin ko po para sa inyo. Anyway, you can see that in your screen and mas maganda kung inyong babasahin mismo sa inyong Biblia. But Mark chapter 10, verse 35, lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano ang nais ninyo? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana po ay makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa. Or like what Matthew said, sa iyong kaharian. Still dito sinabi sa isa sa kanan, makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa. But in Matthew, sa iyong kaharian. But it's the same. They are talking about sa kaharian ng Diyos. So this shows that they expect na darating agad ang kaharian. Isang earthly kingdom sa kanilang pananaw about sa ito yung tungkol sa makalupang kaharian. So hindi pa rin nila naunawa ng pagdating ni Jesus kung bakit dumating si Jesus dito sa lupa. Kahit kasama nila si Jesus ng 3 years, hindi pa rin nila naunawaan kung anong dahilan ng pagparito ni Jesus dito sa lupa. Ang kanilang focus ay nasa makalupang bagay pa rin. So dumating ba si Jesus bilang king? Yes. Natupad ba niya ang prophecy sa Zechariah sa kanilang harapan? Yes. Tama ba ang kanilang sigaw na pinagpalang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon? Yes, tama. Sapagkat dito ay mula sa prophecy sa Psalm chapter 118. Tama nga, nakantahin nila ito at ipahayag ang kanilang papuri. Ngunit hindi nila naunawaan ang kahulugan. Why? Dahil masyado silang nakatuon sa kanilang sarili at sa kasalukuyang sitwasyon. Dumating ba si Kristo as a Messiah, bilang Mesiyas? Yes, siya ang Kristo. Nabasa natin na kinilala ito mismo ni Peter, di ba? Nang tinanong si Peter, sino sa iyong palagay, kung sino ako? Ikaw ang Kristo, ikaw ang Messiah. So, by the way, ang Kristo hindi apelido. Jesus Christ, ang Kristo, it means siya po ang Messiah o tagapagligtas. Okay, hindi po apelido ang Kristo or Christ. So, naiintindihan ito ni Peter. And tingnan natin sa Matthew chapter 16, verses 15 to 16. Nang tanungin ni Jesus, sino ang sinasabi ng tao na ako? Remember, sinabi ni Peter, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So, dumating ba siya upang iligtas ang kanyang bayan? Yes. Dumating siya upang iligtas ang kanyang bayan. Dumating ba siya upang magtagumpay laban sa kaaway? Yes. Dumating siya upang magtagumpay, ngunit hindi laban sa makalupang kaaway. Hindi siya dumating upang palayain sila mula sa pansamantalang suliranin, pansamantalang problema o kasalukuyang kaginhawaan. Si Kristo ay dumating para sa tiyak na layunin at siya ay gumawa ng isang matagumpay na pagpasok. Ang pagpasok niya ay matagumpay because siya ay dumarating upang gawin ang gawain na itinakda po sa kanya mula pa sa simula. Dumating siya upang wakasan ang kapangyarihan ni Satanas. Dumating siya upang talunin ang kamatayan. Dumating siya upang iligtas ang kanyang bayan at tayo mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Hindi pinangako ni Jesus ang isang makalupang kaharian sa puntong ito, gaya ng inaasahan nila. This will happen sa kanyang ikalawang pagbabalik, pero hindi sa unang pagpunta niya dito sa lupa. Hindi niya ipinangako na palayain sila mula sa kanilang mga kaaway sa panahong ito. Hindi niya ipinangako ang mga ito.
Pinangako ba niya na palayain ng tao? Yes. Sinabi ni Jesus sa John chapter 8 verse 32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Hindi niya tinutukoy dito ang pansamantalang pagkaalipin po o makalupang sitwasyon. Pagkaalipin sa kasalanan ang tinutukoy niya dito. So, nang dumating si Jesus, hindi nila naunawaan ito dahil masyado silang nakapokus sa kanilang sarili, sa kasalukuyan. Naiintindihan niyo po, pag masyado tayong naka-focus sa ating sarili, hindi natin naiintindihan kung anong itinuturo sa atin ng Panginoon sa buhay natin. Kasi nakatuon tayo sa ating sarili, nakapokus tayo sa ating sarili. Alam niyo, walang duda na ang pulutong na ito ay nagpupuri kay God, sa Panginoon. Ngunit malinaw din na hindi nila naunawaan ang nangyayari. Dahil sa loob ng ilang araw lamang, malamang, ang parimong pulutong na Hosana, nagpupuri sa Diyos, alam niyo kung ano ang sunod na isisigaw nila? Ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Bakit? Dahil hindi natupad ang kanilang expectation. Galit sila, hindi natupad ang kanilang expectation. Hindi tinupad ni Jesus. Hinahanap nilang isang earthly king at hindi siya dumating para dito. Inaasan nilang papalayain sila sa mga Romano. Ngunit hindi ito ang layunin ng pagdating niya. Ang tanging layunin ng kanyang pagdating ay mamatay para sa kanila at maging sa atin. And many times, natulad tayo ng mga pulutong ng mga tao na ito, ginagawa rin natin ang parehong ginawa nila. Sobrang nakapokus tayo sa ating sarili o sa mga pansamantalang bagay. Because we thought that is the best. We thought yan ang pinakamasaya. Mabuti man o masama ng mga pansamantalang bagay kapag sobrang nakapokus tayo dito, then nawawala sa atin ang tunay na kahalaga ng layunin ng ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Hindi mo naiintindihan ang purpose ng Panginoon. Hindi mo naiintindihan ang plano ng Panginoon dahil masyado ka nakapokus sa iyong sarili. Kapag may masamang nangyayari sa ating buhay, ine-emphasize na natin ito ng ilang ulit. Madalas ang ating pansin ay ang ating focus ay nakapokus sa problema, nakapokus sa ating sakit na pinagdadaanan, nakapokus sa mga mahirap na pinagdadaanan natin at hindi sa plano ng Diyos. Kung may masamang nangyayari sa iyong buhay, do you look at this situation and ask and say, Lord, anong itinuturo mo sa akin dito? Anong tinuturo mo sa akin? Anong plano mo, Lord? Anong gusto mong ipakita sa akin? Anong nais mong ituro sa akin sa mga pangyayaring ito? Ganyan ba ang puso mo? Ganyan po ba ang puso natin? Because that shows you na ikaw ay may mapagpakumbabang puso na tulad ng Panginoon. Lord, what do you teach me? What do you want to teach me? Paano mo ko imumold? Paano mo ko hinuhubog sa ganitong sitwasyon, sa pangyayaring ito? Para maging Christ-like, para maging katulad ni Kristo. Tinitingnan ba natin ang ating suffering, ang ating hurt, ang ating mga problema bilang isang paraan para sa spiritual na paglago and kapakinabangan sa ating buhay? O sinasabi natin, Lord, hindi ko naunawaan ang ginagawa mo. Hindi ko naunawaan ang mga nangyayari ito. Bakit nangyayari ito sa akin? Paano makakatulong ito sa akin, Lord? Mali ito. Mali ang nangyayaring ito, Panginoon. At lumalabas na mas matalino ka na ngayon kaysa sa Panginoon. Dati, nagpapaturo ka sa Panginoon. Ngayon, tinuturuan mo ng Panginoon. Paano ba natin hinaharap ang mga pagsubok? Nakapokus ba tayo sa pansamantalang bagay? Nakapokus sa ating sarili? Nakikita ba natin ang kahalaga ng ginagawa ng Diyos sa ating buhay? Whatever suffering, problema, pagsubok na dumarating sa iyo, dapat mong maunawaan na itinalaga ng Diyos ito para sa iyo. Because may purpose siya. May layunin. Ang layunin nito is to mold you. Not to put you down, but to strengthen you. Spiritually. Palakasin ka sa spiritual. Because we know how weak we are. Pag hindi tayo nagpapakumbaba at nagdidepende sa Panginoon. Tinawag tayo ni God na maging tapat in whatever aspect in life. Be faithful. Sa suffering man yan o sa mabubuting bagay. Is it safe to be faithful when good things are happening sa ating buhay? But how about kung may mga problema sa ating buhay? Are you still faithful sa Panginoon? Wow, Lord, thank you so much. Bless mo ako. Binigay mo yung gusto ko. Praise the Lord. When suffering happens, Lord, parang hindi tayo tama, Lord. Nasasaktan ako, Lord. Hindi ito yung gusto ko, Lord. Hindi ito yung expectation ko. Like sa expectation ng mga taong ito, hindi ito yung ini-expect nila.
na si Jesus ay, ang expectation nila, di ba? Earthly king. Patataubin niya, patatalsikin niya ang mga Romano. Alam nyo, isa pang bagay na madalas na kinaumalingan ng tao ngayon is yung pansamantalang kasiyahan. Pansamantalang kasiyahan. Maraming nadideceive sa pansamantalang kasiyahan. Bakit may mga tao gumagamit ng droga? Dahil gusto nila ang pansamantalang kasiyahan. Bakit gumagawa ng immoralidad ang ilan? Dahil gusto nila ang pansamantalang kasiyahan. Bakit umiinom ng labis ng alak ang ilan? Dahil gusto nilang maging masaya. Pansamantalang kasiyahan. But let me ask you, nakatulong ba ito sa iyong spiritual na paglago? Nakakatulong ba ito sa iyo para maging matibay ka na Kristiyano? Nakatulong po ba ito para sa iyong growth, spiritual growth? Of course not. Tawa po ba? Ang mga bagay na ito ay humahadlang pa nga sa iyong pagsunod sa Panginoon. Hindi ka na nakakadalo dahil sa pansamantalang kasiyahan na ito. Nakakalang sa ating relasyon sa Kanya. And we need to be reminded na ang mga makalupang kasiyahan na makukuha natin o nakukuha natin na hindi magbibigay sa atin ng spiritual na benefit, kabutihan po. Sa mata ng Diyos, ito ay kasalanan. At anumang kung kasalanan ay kasalanan laban sa isang banal na Diyos. Hindi lang ito kasalanan laban sa ibang tao, sa sitwasyon, kundi laban sa Diyos mismo. Kapag tayo po ay nahuhumaling sa mga bagay na ito, we need to fight. We need to resist. Resist the temptation. Dapat nating itanong sa ating sarili, this is important po na tanong. Nasisiyahan ba ako kay Kristo? Nasisiyahan ba ako sa Kanya? Sapagkat kung nakikihumaling tayo sa mga kasiyahang makamundo, ang panandaling bagay, sa mga makasalanang bagay, then it shows na hindi tayo nasisiyahan kay Kristo. Hindi sapat si Kristo sa buhay natin. But the truth is, si Kristo ang siyang kailangan natin, ang tunay na kailangan natin. Siya lamang kailangan po natin. Siya lamang magkukumpleto sa lahat ng ating pangangailangan. Ang pagdanasa natin magkaroon ng relasyon at mahalin, siya lamang ang tunay na nakakapagbigay nito. Kapag lumalapit po tayo sa Kanya at sumasagot sa Kanyang tawag sa atin, tayo ay nagiging part ng Kanyang iglesia at nagkakaroon po tayo ng relasyon sa Creator at tagapag-alaga sa lahat ng bagay. Tayo po ay kabilang sa Kanya. Siya po ang tumubos sa atin. Hindi po ba sapat ito? Na iniligtas tayo, siya ang Creator natin, siya ang Savior natin, siya ang Panginoon natin, siya ang tumubos sa atin. Hindi po ba sapat si Kristo sa ating buhay? Ang hari ng kaluwalhatian na nagbigay ng Kanyang buhay para tayo po ay maligtas at mapabilang sa Kanyang mga anak, mapabilang sa Kanyang pamilya. Kung sapat na ito, then bakit po pinapayagan po natin ng ibang bagay na humadlang sa ating pagsunod kay Kristo? Kung sapat na po si Kristo, bakit pinapayagan po natin na may humadlang sa ating relasyon sa Kanya? Lahat ay nakasalalay sa kung paano natin po tinitingnan ng mga bagay sa buhay natin. Tayo po ba ay nakapokus sa mga pansamantalang bagay? O nakapokus tayo sa mga bagay na walang hanggan? And so we need to examine ourselves. Alamin po natin kung handa nating tanggapin o pagdaanan at itanong po natin sa ating sarili, tama ba ang ating focus? Suriin po natin, nasaan ba ang focus ko ngayon? Kailangan natin tumingin at sabihin, Panginoon, baka hindi ko naiintindihan kung bakit pinagdadaanan ko ito, ngunit naniniwala po akong ikaw ang may control sa sitwasyon na ito, may itinuturo ka sa akin, may plano ka, at ikaw ang makapangyarihang Diyos. Minsan, kahit alam natin ito sa panahon ng pagsubok, we need to be reminded po. We need to be reminded. Sa pakikipaglaban sa tukso, dapat nating sabihin, Panginoon, ikaw lang sapat sa buhay ko. Palakasin mo po ako para hindi ako matisod. At para hindi rin ako maging dahilan ng pagkatisod ng iba. Panginoon, pinahintulutan mo ang mga bagay nito, ngunit gamitin mo po ako. Gamitin mo ang mga ito para sa aking kabutihan. Bigyan mo po ako ng karunungan upang mapagtagumpayan ko itong mga nangyayari sa buhay ko. Ang kasalanan ay, alam niyo po, ang kasalanan po ay nagpapabigat sa ating pagsunod sa Panginoon. In fact, sa Hebrews chapter 12,
verses 1 and 2. Sabi po dyan, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. So sinabi po dyan sa verse 1, tanggalin po natin ang anumang balakid ang nagpapabigat sa atin sa pagsunod sa Panginoon. Hindi ka makakatakbo ng maayos. Hindi ka makakapagpatuloy ng maayos sa pagsunod sa Panginoon kung may bigat na kasalanan na dinadala mo sa iyong buhay. Ayaw natin ng anumang bagay na magpapabigat sa atin. Gusto natin makapagpatuloy. Gusto natin tapusin ang takbuhin na ibinigay sa atin. Marami na po, may mga nagsisimula po pero hindi nakakatapos. May mga nagtikang pero waray makalahutay. Itungod, pili nila ang iningabug at bang gindadara nila nga sala silang kinabuhi. Kaysa sumunod kang Kristo. We want to finish the race. So we need to examine ourselves and ask, alam mo ba talaga makakabuti sa akin? You need to check kung ito bang ginadala natin sa ating buhay ay nagpapabigat lamang sa ating pagsunod kang Kristo o ito ay makakabuti sa ating spiritual na buhay. Alam ko na marami sa atin dito ngayon, sa mga nandito ngayon, may iba't ibang pinagdadaanan po kayo. And mahirap, totoo po, mahirap na dumaan sa pagsubok. Marami sa atin ang dumadaan sa mahirap na sitwasyon, whether siguro financial or problema sa kapwa-tao or ano man yan. Alam ko rin, madalas tayo ma-frustrate sa mga nangyayari sa palibot natin, sa paligid natin. Perhaps sa crisis na nangyayari ngayon, taasan ng presyo. Ang nabibili mo noon na marami, sa halagang 500, kunti na lang. Kunti na lang. Yung ano nga ngayon, nang binili na photo sa graduation, yung nagpipicture, isang piraso 50 pesos. Yan kay nalipay kay anto tanan imong picture. Gikuha namon. Lima to no, lima. Upat pirato tag 50 sa kabugos, 200. Dati liwat niya parang picture kay business good. Dako ang kita sa parang picture. So, ito na problema naman sa ito. Hindi, balitaw. May mga pinagdadaanan kita, perhaps sa krisis, pamilya, sa mga kaibigan. And gusto natin ng mabilisang solusyon, kagaya ng mga pulutong ng mga tao sa panahon ni Jesus. Gusto natin agad ayusin ni God ang lahat. And because of this, we allow sometimes frustration sa buhay natin. Minsan, hinahayaan natin ma-frustrate tayo sa mga nangyayari sa buhay. Mga problema, perhaps in terms sa problema sa pera or others pa nga na suliranin. Ngunit, ang dapat nating gawin po ay tumingin kay God, tumingin sa Diyos. Lord, mahirap man ang buhay, pero makapangyarihan ka, di ka may control sa lahat ng bagay. Gagaan po ang puso nyo, gagaan po ang pakiramdam ninyo kapag kayo po ay nakatuon sa Diyos. So, kung bakit pinahintulutan niya mga ito, hindi natin alam. Yes, mayroon tayong mga idea, pero di ba, like, minumol tayo, may tinuturot sa atin. Pero ang alam natin siya ang Diyos na may kapangyarihan sa lahat ng bagay. And because of this, maaari tayo magkaroon ng joy, kagalakan, despite sa mga problema na pinagdadaanan natin. Hindi ka nagagalak sa problema, pero mayroong peace, kagalakan inside sa iyong puso, knowing na kilala mo ang Diyos sa buhay mo. Knowing na kung ano ang pangako ng Diyos sa buhay mo. Amen? So, we have confidence sa lahat ng pagsubok sa pamilya, sa mga kaibigan at sa buhay natin. Hindi man natin alam ang dahilan, alam natin kung sino ang may hawak ng lahat. And ano ang dapat natin gawin? Maging faithful tayo, maging tapat tayo. Ito ang panawagan sa atin, maging tapat sa Diyos. Kaya, we should take this lesson. Huwag tayong maging tulad ng mga tao na karamihan, sa karamihang taong ito, na puro ang nakikita nila, doon sila nakapokus, ang naririnig nila, doon sila nakapokus, ang nararanasan lamang nila, doon sila nakapokus. Tulad ng sinabi sa aklat ng Hebrews, ituon natin ang ating mga mata kay
Kristo, na siyang may kapangyarihan sa lahat. Sa Kanya tayo tumingin. Sa Kanya tayo lumakad ng may pagsunod at magbigay ng kaluguran sa Kanya. We should be faithful sa Kanya. Amen? Maging tapat tayo sa Kanya. And siya ang bahala sa iba pang bagay na ayusin ito. Siya ang bahala na ayusin lahat ang iba pang bagay sa tamang panahon ayon sa Kanyang plano. And so, ituon po ninyo ang inyong puso sa mga bagay na walang hanggan, na may value, eternal value, hindi po sa mga pansamantalang mga bagay. Huwag po tayo masyadong nakatuon sa mga nakikita natin dito sa mundo, o sa mga naririnig natin. Tuon po natin ang ating puso at isipan sa Panginoon, sa Kanyang mga pangako. Amen? Now, another na mali dito na mapapansin natin ay klase ng kanilang pagsamba. Nang pumasok si Jesus sa Jerusalem, eksakto, ito po ay araw na pinipili ng mga Hudyo ang kanilang kordero, ang lamb para sa Paskwa. So dumaan si Jesus mula sa silangan pababa sa bundok ng Olibo, and this is the way na ini-expect na dadaanan ng Messiah. So ginawa niya, malinaw ang ipinapakita niya, siya ang kordero ng Diyos na handang ihandog. Remember, sinabi ni John the Baptist, di ba? Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng mundo. So, and He wants to show sa mga tao na through sa kanyang pagpasok sa Jerusalem na siya ang kordero ng Diyos and ang tunay na hari. Maraming tao ang hindi naiintindihan ang mensahe ni Jesus. They look for a leader na magpapatalsik sa Romano at handang tanggapin si Jesus bilang Messiah, ngunit gusto nilang gumamit ng puwersa. In other words, sinusubukan nilang gawing iba si Jesus kaysa sa kung sino talaga siya. Kung sino siya talaga. Kung sasambahin natin si Jesus, we need to worship Jesus according kung sino siya talaga. Hindi sa kung sino ang pagtingin natin sa Kanya. Okay? Ang pagsamba, that is good and nararapat. Sinabi sa John chapter 4 verse 24 na ang Diyos ay naghahanap ng mga sasamba sa Kanya sa espiritu at sa katotohanan. So, nag-wave sila ng palm branches, sumasamba nga sila sa espiritu, excited, they worship God with gladness, masigasig, puno ng sigla, buong puso silang nagbibigay ng kanilang papuri, but hindi sila sumasamba sa katotohanan. Sinasamba nila si Jesus ayon sa kanilang sariling ideya at inaasahan, hindi ayon sa kung sino siya talaga. Marami nag-iisip na si Jesus ay isang tao, mabuting tao, teacher, na mabait, at nagtuturo na maging mabait tayo sa isa't isa. But how can a good person na ipako sa cross? Paano ang isang mabait ay ipinako sa cross? What kind of government na magpapatupad ng kamatayan sa isang simple lang na mensahe, maging mabait? Are you sure na kilala mo si Jesus? Others, pagkakilala kay Jesus, parang genie. Okay, Lord, bigyan mo ko ng ganito, pagpapalain mo ako. Puro lang pagpapalang expectation kay Jesus. So, we need to be aware of this. Ask this. Sigurado ba, let me give you this question. Sigurado ka ba kilala mo si Jesus? We're given warning. Kasi sa scripture, we're given warning kasi maraming mga tao nagsasabi, kilala ko si Jesus. Pero the truth ay hindi. Remember, let me read it for you. Matthew chapter 7 verses 22 and 23. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami? Humahawak ito ng Bible? Hindi. Mahawak. Kilala nila si Jesus? Sinasabi nilang kilala nila si Jesus? Di po ba? Nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. You see, kung kilala mo si Jesus, kung may tunay ka na relasyon sa Kanya, that relationship will transform your life. Kung may relasyon ka kay Jesus, kilala mo si Jesus, ang relasyon na mayroon ka ay babaguhin ang iyong buhay. Ang pagtanggap at pagsamba kay Jesus, it means tinatanggap natin siya ayon sa kung sino siya ang sinabi niya na siya. Hindi natin pwedeng baguhin si Jesus ayon sa gusto natin. Hindi natin pwedeng piliin lang natin ang bahagi na gusto natin at iwan ang hindi natin gusto. I remember, I think si Pastor
John Michael, bago pa siya umuwi sa Panginoon, isang kilalang Calvary Chapel pastors. Kapag tinatamaan siya ng word sa Bible, pinupunit niya ang pahina ng Bible. Pinupunit niya pag tinatamaan siya ba? Hanggang sa marami ang napunit niya. Because sa salita ng Diyos talagang para sa atin, di po ba? Mangungusap talaga sa atin. Pero nabago siya at naging pastor. So, hindi natin pwedeng baguhin si Jesus ayon sa gusto natin. Hindi natin pwedeng piliin lang natin ang mga bahaging gusto natin at iwan natin ang hindi gusto natin. Kung gusto natin si Jesus bilang nagpapatawad ng kasalanan, kailangan din natin tanggapin ang sinabi ni Jesus. Ngunit ito naman ang sinasabi ko. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Ouch! Ano ibig sabihin nun? Hindi natin ginagandihan ng masama ang masama. Ang mga may relasyon sa Diyos, hindi tayo gumaganti ng masama sa masama. But napakadaling baguhin si Jesus upang maging komportable tayo ngayon sa ating kagustuhan. Ang kaharian ni Jesus ay hindi dumarating sa pamagitan ng kapatawaran, hindi lang dumating sa pamagitan ng kapatawaran, pag-ibig at patotoo. At hindi rin dumating si Jesus, hindi rin dumating siya in a political way or sa makamundong paraan. Ang kaharian ng Diyos ay dumating kapag dumadating siya kapag tinanggap ng tao sa puso niya si Jesus as His Messiah, ayon sa kung sino ang sinabi niya na siya. At hindi sa kung anong gusto mo na siya. Ang ating buhay po, like these people na nagbibigay ng papuri sa Diyos. Sinabi ni Jesus, kung mananahimik kayo, sinabi niya sa mga religious leader, kapag mananahimik ang mga taong ito, kasi pinigilan na ng mga religious leader, pinatatahimik ng mga religious leaders, ang mga taong ito, ang mga batong sisigaw, kung patatahimikin ang mga taong ito. Sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, ang mga tao ay sumigaw ng hosana, ng buong sigla, ngunit walang silang tunay na pagkakaunawa. Kanina po, umawit tayo ng papuri, hindi po ba sa Diyos? At muli natin sasambahin si Jesus. But be careful, mag-ingat tayo na madali tayong maligaw sa pagsamba na puno ng damdamin, ngunit walang katotohanan. Maraming sumasamba na sin, energetic, excited, emotional. Maraming nagsasabi na nagwali. Kapag kikarawat mo si Jesus, waray ka na problema nga agihan. Puro na lang pagpapala, ano imong mga karawat sa imong kinabuhi. And so, gikarawat niya si Jesus. May pagsubok di ay. Kasi rin ko, pastor, puro na lang pagpapala. Puro na lang pagsubok. So, be careful, madali tayong maligaw kapag samba na puno ng damdamin, ngunit walang katotohanan. Not in truth. So, let me ask you, sino po sa iyo si Jesus? Sino si Jesus na sinasamba mo? Ginawa mo ba siyang Messiah ayon sa gusto mo? O tinatanggap mo ba siya ayon sa kung sino siya talaga? And tinatanggap kasama ang mahirap, mga challenges, aral kasabay ng mga komportable na katuruanan? Kasi sinabi ni Jesus, walang masigit na estudyante. This world, you will go through sa tribulation, sa mga kahirapan. Pero akala ko ba, Lord, ikaw lang ang Diyos na walang problema. Ikaw ang Diyos na hindi mo kami bibigyan ng mga pagsubok, pagpuro lang pagpapala. Sinabi ni Jesus in Luke chapter 6 verses 47 po to 49. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa
bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo, sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Ngunit ang nakikinig naman ng aking mga salita at hindi tumutupad nito ay katulad ng isang tao na nagtayo ng bahay ng walang pundasyon. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na iyon, kaagad itong bumagsak at lubusang nawasak. Ito bang Jesus na sinasamba mo? Sa kabila ng mga trahedya ng Palm Sunday, there's a great hope sa gospel. Pumasok si Jesus to fulfill His mission na iligtas tayo. Hindi maging political leader. He came para maging bilang isang kordero ng Diyos, kusang inialay ang kanyang sarili bilang sakripisyo para sa kasalanan natin. Kahit hindi siya naintindihan ng karamihan po, ang kanyang paglalakbay patungo sa cross ay ginawa niya dahil sa kanyang pag-ibig na nagdulot po ng kapatawaran sa karamihan sa atin at reconciliation sa lahat ng mga nanalig sa Diyos. Remember, umiyak si Jesus nang nakita niya Jerusalem. And I imagine right now, si Jesus umiiyak siya dahil hindi nakikinig ang mga tao sa Jerusalem. Hindi nila naiintindihan kung sino si Jesus. Either way, umiiyak siya dahil sa katigasan ng ulo natin at puso, or umiiyak tayo dahil nagkasala tayo at nasaktan natin ang Panginoon sa ating buhay. Sino ang umiiyak? Umiyak si Jesus dahil tinalikuran ng mga tao sa Jerusalem si Jesus. Sa una, excited sila. Pero later on, ang mga tao ito ay galit na kay Jesus dahil hindi na-meet ang kanilang expectation. Siya as Messiah. Bilang Messiah. Pero iba ang pananaw ng mga tao ito. He offers peace, salvation, and eternal life. Ang mabuting balita ng Palm Sunday ay si Jesus. It's not about sa excitement ng mga tao. It's not about sa palaspas. Si Jesus, it's about Jesus. Kung naiintindihan mo si Jesus, kung sino ba talaga siya. Sino ba talaga si Jesus sa buhay mo? Si Jesus ay dumating upang iligtas tayo. And through sa kanyang kamatayan, pagkabuhay na muli, natamo natin ang tagumpay. Hindi sa pamagitan ng pagiging political leader or earthly king, kundi sa pamagitan ng paglilingkod niya ng kanya at pag-aalay niya ng kanyang buhay para sa atin. But church, let me remind you, kung ano ang pananaw mo kay Jesus, doon magdidepende kung gaano kalalim ang iyong relasyon at ang iyong pundasyon. Kung mali ang pagtingin mo kay Jesus, then mababaw ang pundasyon mo. And as I close, I want to emphasize this. Hindi po ito tungkol sa tungkol lamang sa excitement. Maganda yun, excited na sa simula, magpuri sa Diyos, excited na purihin ang Diyos, excited para kay Jesus. Pero hindi nila naiintindihan ang layunin ng pagdating ni Jesus. Hindi nila nakikilala ng tunay si Jesus. And today, nilalagay natin, maraming mga tao nilalagay sa celebration ngayon ng Palm Sunday, nilalagay sa ibang mga bagay kaysa sa Panginoon. Specifically, as I mentioned kanina, maraming mga tao ngayon na nagpapabindita because they thought na ang kapangyarihan ay nasa palaspas. What if besides na walang kapangyarihan ng palaspas? Hindi ito makakapagligtas sa iyo sa masamang espiritu kahit pa ipabindita mo ito ng ilang beses. The Bible is clear na si Jesus lang at ang ginawa niya sa cross ang nagbibigay ng kaligtasan. So, kung inilagay mo yung pananampalataya kay Jesus, that's good. Pero kung inilagay mo yung pananampalataya sa palaspas, it's not good. Walang kapangyarihan ng palaspas. Si Jesus ang mayroon.
Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, at walang makakaparoon sa mga kundi sa pamagitan niya. Ginamit po noon ang palm branches bilang simbolo ng pagsamba. Pero mali ang pagkaunawa ng mga tao sa tunay na pagsamba kay Jesus. Kaya tanungin natin ang ating sarili, bakit mo siya sinasamba? Sinasamba mo ba siya dahil sa mga material na bagay? Sinasamba mo ba siya dahil may benefits? Sinasamba mo ba siya dahil gusto mo lang? Dahil ba sa kung sino talaga siya, o dahil sa ayon sa sarili mong paniniwala na gusto mo kung sino si Jesus? The Bible tells us, sambahin natin siya sa espiritu at sa katotohanan. And let me encourage mga bawat mananampalataya, huwag niyo pong ituon ang inyong puso't isipan sa mga panandaliang bagay. Huwag niyo pong sambahin ang mga bagay dito sa mundo. Ang sambahin po natin at ituon natin ang ating puso, isipan, ang ating buhay sa Panginoong Hesukristo. Dahil kung hindi natin itutuon ang ating puso't isipan, matitisod ka po, matitisod ka. Magiging katulad ka ng isang mangmang na tao na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Pagdating ng pagsubok, bagsak. Kaya sinasabi ko po palagi, hindi ito ang sukatan na may natutunan ka, ang sukatan na may natutunan ka sa salita ng Diyos, ay hindi kung gaano ka kagaling sumagot pag tinatanong ka. Hindi ang sukatan na kung mo nag-Bible school ang sukatan ay nagtapos ako ng Bible school. Ang sukatan ng pundasyon ng aking pananampalataya. Ang sukatan, kung meron akong matibay na pundasyon, susubukin pag dumating na sa pagsubok. Kung gaano ba kalalim ang relasyon ko sa Kanya. Kung gaano ba kalalim ang ugat ng pundasyon ko sa aking relasyon sa Panginoon. Kahit ka pa magaling sumagot ng mga memory verse, Bible verse. Pero ang tanong, malalim bang pundasyon mo sa Panginoon talaga? Naunawaan mo ba talaga kung sino siya? Hindi dito, kundi dito sa panahon na ng pagsubok. Amen? Panalangin ko na maging matalino tayong tao. Na palaging nakatuon ang ating puso't isipan sa Panginoon at ang tunay na sinasamba natin ay ang Panginoon at hindi ang mga bagay dito sa mundo. Amen. Ama na banal at mapagmahal, lumalapit kami sa iyo ngayon na may pusong puno ng pasasalamat. Salamat, Panginoong Yesus, sa iyong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Diyos Ama, at tiniis ang pagdurusa para iligtas kami. Sa mga susunod na araw, aalalahanin namin ang hirap na pinagdaanan mo. Isang paalala kung gaano mo kami kamahal. Mahirap man, pero pinili mo ang kalooban ng Ama. Your will be done, hindi ang iyong sarili. Dahil sa iyong gayon na lamang ang pag-ibig sa amin, sobra-sobra. Sa darating na linggo, ipagdiriwang namin rin ng may kagalakan ang iyong muling pagkabuhay. Panginoon, salamat dahil sa pagkabuhay mo, may pag-asa kami. Tinalo mo ang kamatayan. Dahil dito may buhay na walang hanggan kami. Lahat ng mga nanalig sa iyo. Ama, salamat sa paalala mo ng puso at isipan namin ay dapat na nakatuon lamang sa iyo. Huwag mo pong hayaan na madaya kami ng pansamantalang kasiyahan ng mga bagay dito sa mundo. Tulungan mo po kami na makita si Jesus ng tama. Garawan palagi ng tamang pananaw tungkol sa Kanya at hindi ayon sa sarili naming pananaw o kaisipan. Tulungan mo po kaming sambahin ka ng tapat sa lahat ng aspeto. Sa Espiritu, sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. At sumunod at maglingkod sa iyo ng tapat. Ikaw po ang aming Panginoon, aming pag-asa, aming kalakasan, at aming kaligtasan. Sa mga kapangyarihang pangalan ni Jesus kami nananalangin. Amen.